Magandang umaga po. Nandito tayo sa Hermosa, Bataan para ituloy natin yung 1 million trees na programa ng Office of the Vice President. Ngayon po, nakatanim tayo ng 3,326 seedlings na kagaya ng guyabano, ng kasoy at nara. Ito po yung mga matitibay na puno talaga that can assist us faster in our efforts for reforestation, para rin makatulong tayo sa paglaban sa effects ng climate change at para sa sustainability na rin po natin bilang bansa laban sa mga mararahas na epekto ng iba't ibang saring natural disasters. So, ang percentage po natin so far to date, we have already completed 996,124 trees. So, konti na lang, 1 million na po. Ma-achieve na natin ang ating target na 1 million trees na itinalaga from 2023 to 2028 dapat. Pero nung nagsimula po tayo ng 2023, ngayon, ang natitira na lang na kailangan nating itanim ay 3,876 na puno. Pero of course, tinitingnan naman natin yan. Meron tayong mga monitoring team sa tulong ng MENRO at ng SENRO. Ito yung Municipal Environment and Natural Resources Office at yung SENRO Community Environment and Natural Resources Office na tumutulong sa atin para tingnan kung kumusta ba, nabuhay ba yung mga tinanim natin nung nakaraan. So, after the completion of the 1 million trees, mas lalo pa nating iigtingin yung pagtingin sa survival nitong mga puno na ito. So, meron pa po tayong natitira na 550 seedlings na itatanim. Makakarating po tayo doon sa 1 millionth tree naman. Itong 550 will have a separate activity for this, simultaneous with all the satellite offices ng Office of the Vice President and the Central Office. So, tig 50 po kami, didistribute yan by 50s kasama ang Central Office at itatanim natin para doon sa completion ng million trees. For context, ano po yung selection process in determining yung mga lugar na pinaprioritize for the tree planting? And after Bataan, folks, ano po yung mga susunod na pupuntahan natin? Oh, yes. Actually, yung pagpili ng lugar kung saan tayo magtatanim or kung saan kailangan ang isang lugar ay taniman, ang nagtutulong sa atin para ma-determine ito ay ang DNR through the Municipal Environment and Natural Resources Office and the SENRO, yung community naman, Environment and Natural Resources Office. So sila yung nagde-determine yan, sila ang nagsasabi sa atin kung saan tayo magtatanim and anong klaseng puno or halaman yung itatanim natin. So susunod tayo sa guidance nila because they are the experts here in this field. Tumutulong lang tayo para makalaban ang buong bansa sa effects ng climate change. Ma'am, once we reach the 1 million target, ma'am, are we planning to expand this further into siguro more than 1 million past until the end of the Vice President's term? Yes, actually, if you will notice, itong 1 million trees, diba, matatapos natin. In the next activity, kompleto na yan. Maybe in September or October, we will schedule it again. Naka 1 million na tayo. Ang target natin is until 2028. But with the help of our private partners, marami pong tumutulong sa atin, maraming nakikilahok sa programa, kaya napabilis natin ang pagtanim. In a matter of 2 years, natapos po yung 1 million. And then we will see, kasi papalitan pa natin yung mga hindi nag-survive. Sa monitoring and evaluation reports, makikita natin kung saan-saang lugar tayo babalik. And then continue also to plant some more hanggang matapos ang term ni Vice President Duterte. Ma'am, yung tinanim dito ay kasoy. Sa ibang probinsya pari-pareho ba o depende sa ano ng lupa? Nasa lupa po kasi hindi naman kagaya ng sibuyas, hindi naman pwedeng basta-basta kung saan itanim ang sibuyas or ibang puno. So, ang DNR po ang nagsasabi sa atin kung anong species, anong variety ng puno ang itatanim sa kung anong lugar. Sila po ang magsasabi sa atin kasi hindi po naman lahat ng klase ng lupa
ay makaka-accommodate ng lahat ng klase ng puno. Along with the A Million Trees campaign is yung implementation rin natin, yung sa pagbabago bags. Yes, Any that's right. updates on that? Yes, we're building up on the success nitong ating 1 million trees. So, diretso tayo doon sa pagpapatuloy ng 1 million learners naman. Yung pagbabago bags. We have already distributed 412,463 bags na 1 million din ang target natin until 2028. Pero itong before the year ends, makukompleto na ulit natin yung 1 million trees. Okay. Ay, 1 million bags. So, kung magkakaroon pa tayo ng additional funds for this, itutuloy-tuloy rin po natin yung pagbibigay ng bags hanggang sa 2028. So tama ma'am, this 2025, hindi apektado yung natin, yung services natin when it comes sa pagbabago bags, despite doon sa mga hindi natin alam, baka mabawasan yung budget po. Hindi naman na sana. I remember Senator Gatchalian said, diba, na pag walang CF, i-approve na nila yung budget natin. So wala naman kaming confidential funds na ni-request. So we're actually expecting already na approve na yung funds natin for next year. But for this year, meron pong mga hindi nakasali na tinanggalan ng pondo like medical and burial assistance and then yung pangsarap. But all the other programs na may pondo pa, tinatapos natin. Ma'am, paano yung selection po ng mga schools? Kino-consider niyo ba yung mga last mile schools or yung mga eskwelahan na hindi talaga napupuntahan ng iba pang mga government agencies? Mas yon ang atensyon ng ating pangalawang Pangulo. Last mile schools, yung mga the most isolated, the most challenging to visit, yung pinakamalalayo at mga nasa laylayan na ng lipunan. Yon ang mga gusto talaga nating mabisita at matulungan. Ma'am, since almost 2 years na nga itong pagtatanim na ito, meron na ba tayong kung gaano kalaki na yung survival rate kung natin? Estimate natin? Yes, ma'am. We also have monitored kasi we have already received reports in some areas kung saan tapos na silang mag-monitor kagaya ng sa BARM. Ilang probinsya rin yan doon sa BARM. Ang surviving trees natin out of 4,000 ay nasa 2,538. So that's 63.45% survival rate. And then sa SMSO? Southern Mindanao. Southern Mindanao. We have planted 35,028. We have 24,639 surviving na halaman. So, makita nyo yung ganito. Yung kulang o yung namatay na hindi na kompleto, bali ang mangyayari yung ating 36.22% yung itatanim natin doon sa Southern Mindanao kasi yun yung hindi hindi nabuhay, yung lang natin plus minus lang from those that survived against those that planted. So yun yung babalikan natin na areas priority po. Pag naubos natin ulit at nakompleto ng mataniman yan, magdadagdag na tayo ng panibagong seedlings. Ma'am, most of the trees or seedlings na nandito ay may mga bunga or parang food crops, somewhat food crops. Ano pong ginagawa po natin dun sa mga bunga or yung mga bunga na makukuha makukuha dito sa pagbabago pa? Are they free po bang kunin to ng mga kasama natin? Yes, you notice kasi medyo fruit-bearing trees yung mga tinatanim natin at saka magagamit talaga domestically. So, yung kung ano man magiging bunga niyan, ibibigay na natin doon sa mga taong nakatira doon sa lugar, bahala na sila. Kung gawin nilang source of livelihood yon, makakabuti para sa kanila at matutuwa tayo. Pero sana lang, livelihood, hindi nila itutumba yung puno kung kailangan nila. So they need to keep the trees alive so that they can continue to reap the blessings from these trees. So yun ang hiling po natin sa kanila. Pagka tinumba nila yung puno na nagbibigay sa kanila ng grasya, mawawala na sila ng source ng grasya. Ma'am, on another topic po, ma'am. Of course, malapit na po yung budget season, as you said nga po na medyo na malapit na nga na you're hoping sana na ma-approve na
budget niyo for 2025 dahil nga wala kayo ni-request ng CF. Ma'am, may lumapit po ba sa inyong sponsor from House of Representatives po ma'am to preliminarily discuss the budget po ma'am? May lumapit na po ba sa inyong potential sponsor po ma'am from the Appropriations Committee ma'am? Wala pa po. We already have the 2 hearing dates, September 12 and September 15, pero wala pa pong lumalapit na sponsor. Hindi pa po natin alam kung sino ang tutulong sa atin to defend our budget. So, kailan yung date, ma'am, ng budget deliberation? September 12 sa House, tapos September 15 sa Senate. Ma'am, another issue ma'am, kasi medyo maugong ngayon yung issue ng lifestyle checks, especially the President himself said na all government officials will be subjected to lifestyle checks. On the OVP po ma'am, is the OVP ready to subject itself to a lifestyle check if ordered by the President itself? As we have always been, kasi naman po ang Office of the Vice President is very much mindful doon sa provision in the Constitution that we are all public servants, public office is a public trust, and we're all supposed to live modest lives. So mindful naman po tayong lahat doon, whether or not actually iutos ng Pangulo, dapat talaga lahat ng gobyerno, lahat ng civil servants po ay dapat sumunod. Ma'am, how about random drug testing? Si Vice President express na. How about sa office, yung sa Constitution, sa mismo sa mga empleyado? Kung sabihin po ni Vice President Duterte na drug test mamaya, lahat kami susunod. Ma'am, follow up lang dun sa sa lifestyle check kasi of course may mga criticisms naman sa Vice President kasi lang to, for show lang to dahil di naman daw niya nalalabas yung salary niya. That the critics are saying. Pero ma'am, how are we going to assure us that the OVP and the VP herself will be ready to subject herself to a lifestyle check? On the SALN, if asked to produce the statement of assets and liabilities and net worth, meron naman pong procedure para dyan. We civil servants are just asked to submit it to the appropriate office. Doon po sila magre-request if they want. Okay. Any other matters? Any other matters? Wala na po? Yun lang po? Yun na po. Kalayo dito. Budget. Budget. Kasi ang DepEd, nag-appear na si Secretary for a pre-hearing nila prior to do sa formal budget hearing. Ang OVP, wala pong ganong wala pa pong invitation. Yung 2 dates pa lang po ang nabigay sa atin. But if there is any invitation, I'm sure the Office of the Vice President will oblige. So, sino po ang aaten? Yung dalawa pong nakaschedule na 12 and 15, it has been pencil booked in the Vice President's calendar. Pero kasama po ang mga officials ng OVP na assigned dito sa budget na ito. Like our finance, our HR, of course the Assistant Secretary and the Undersecretary. Pero may confirmation po ba kung aaten si VP? It's in her schedule. Like I said, it's pencil booked already. So, depende na rin po yan sa multiple engagements or sa mga commitments niya na naibigay na. Pero ma'am, if the House compels the Vice President to attend, lang naman, hypothetical lang naman. Kasi, of course, we remember what happened in last year, ma'am. Is the Vice President ready to face the lawmakers po, ma'am, to defend the budget, ma'am? She's ready anytime. Kaya naman po niya talagang harapin yan lahat. Ang magiging differential lang po natin nga ay yung sa schedule, yung pag-schedule lang ng engagements. Mga kasama natin sa likod, ang palagi po nating kasama at hindi po natin makukumpleto ang mga proyekto, hindi lamang ang 1 million trees natin, kung hindi lahat ng proyekto ng Office of the Vice President, kung wala po tayo na private partners and private stakeholders na katulong na tumapos ng mga ganitong proyekto, hindi po natin magagawa. So malaking pasasalamat po natin sa kanila. Nandito sila sa likod natin. Maraming salamat sa inyong lahat at sa lahat po ng patuloy na tumutulong sa Office of the Vice President. Malaking pasasalamat po magmula sa Office of the Vice President at sa pangalawang Pangulo. Gaano karami yung mga volunteers natin? We have 155 participants today dito sa event na ito. Marami nang lumabas, nakita nyo yung umalis na kasi may session pa daw sila yung mga nasa konseho ng barangay dito sa Hermosa. So nauna na po silang nagtanim ng 6 o'clock. Okay.
Thank you. Okay, salamat, salamat, thank you. Tayo doon magtanim. Thank you.